Nag-aalala na si Vice President Leni Robredo sa posibleng epekto ng pananalita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Partikular na ipinunto ni Robredo ang posibleng epekto nito sa international aid sa panahon ng kalamidad. Hindi pa naman daw humihingi ng payo ang Pangulo kay Robredo, pero paalala ng Vice Presidente, may epekto ang mga salita ng sinumang public official, lalo na ang Pangulo na itinuturing na policy ang anumang sabihin. Tingin naman ni Senador Ping Lacson, tila bingi ang Pangulo sa mga payo ng kanyang mga kaalyado sa kanya. These are unnecessary comments, yung go to hell for what? Pero ang impact noon sa kabilang party masyadong matindi. Hindi naman tayo nabubuhay na parang isla, 'di ba? Marami tayong pangangailangan na hindi din natin kaya by ourselves, na umaasa tayo sa tulong ng iba. In fact, marami kami mga programa na nakaasa talaga sa tulong ng international community. Mag-news break muna. Pero ipinagkibit-balikat ng palasyo ang pangamba ni na Robredo at Lacson at nagpayo pa sa media kung paano dapat tratuhin ang mga salita ng Pangulo. Let's try to use our creative imagination, okay? Huwag tayo masyadong literal. According to the way the suggestion was framed, that we should be careful because of the aid. That the aid might be cut. But that, from the president's perspective, it's not so much the aid that we're after. It is that we want to be received with dignity and not subservient. Ako parating nandun yung pangamba. Parating nandun yung pangamba kasi sa atin naman napakahalaga yung good relations natin with the international community. Marami tayong inaasahan na tulong galing sa kanila. And bawat insidente na pwedeng magdulot ng strain sa relations na to, nakakabahala. Parati din natin, syempre, I am one with everyone also in wishing na sana hindi lumala yung sitwasyon. Sana mag-improve siya for the better. Kasi tayo naman, hindi naman tayo nabubuhay na parang isla. 'Di ba? Marami tayong pangangailangan na hindi din natin kaya by ourselves, na umaasa tayo sa tulong ng iba. In fact, marami kami mga programa na nakaasa talaga sa tulong ng international community. So, kung sa pagkabahala, nandun yung pagkabahala, pero parating nananalangin na sana hindi siya maging dahilan. Hindi siya maging dahilan para i-withdraw yung commitment of support sa atin. Kasi if you will recall, malaki na yung in-improve ng ating relations with the international community. Marami sa ating binibigay na tulong, marami sa ating binibigay na grants, pero yung conditions nun, dependent on their trust and confidence in us. So para sa akin, hindi yun, it is not something that we can do away with just like that. Pinagtrabahuhan natin ng napakatagal para marating yung level of comfort sa atin ng international community. Yung tulong na binibigay nila have sustained us all through these years. Yung kumaalala natin, yung mga trust ratings na nakuha natin from the different agencies, malaking tulong yon sa conditionalities na binibigay nila sa atin. Malaking tulong yon sa interest rates na ipinapatong nila sa ating mga loans. Yung bawat pagbaba ng paniniwala sa atin, malaki yung impact nito, malaki yung tama sa resources na pumapasok sa atin. Kaya ako hindi ako nag-agree na wala tayong pakialam, kasi it's not something na dumating lang na hindi natin hiningi, but it's something that we have worked on for so many years to gain that level of trust na mas marami yung lumalapit sa atin dahil tinitiwalaan tayo na magagamit natin sa tama yung kanilang tulong o yung kanilang loan. Kaya yung sa akin mahalaga yun. Siguro totoo naman na
pwede naman natin pagsumikapan na mabuhay ng sarili, pero hindi naman ganun yung, di ba, hindi naman ganun yung parameters natin as a nation. Yung, as a nation, kinikilala natin na miyembro tayo ng isang international community na kung saan nakakakuha tayo ng tulong at tayo ay nakikipagtulungan din. At yung para sa akin, sana hindi lang yun makontinue, pero sana mas lalo pang ma-enhance. Siyempre, yung mga ganitong developments, blow sa current setup, nagdadala ng pangamba din. Lalong-lalo na siguro doon sa maraming mga organisasyon din dito sa atin na matagal na pinagtrabahuhan ito. If I may just clarify, kasi most of the questions have centered on possible support from international aid agencies. Actually, in our preliminary discussions with the UN agencies and other international aid agencies, most of their support is really more focused on knowledge sharing, small grants for research studies and technical assistance. We're not talking about any sort of loan with them. In fact, most of the actual funds for projects that LGUs will possibly receive, or yung mga hard infra projects and the actual projects, for example, on livelihood assistance and feeding, are coming from local NGOs, corporate foundations, private individuals and companies. Kasi sila yung may available funds talaga that they're willing to focus on the 60 OVP priority areas. So as to the quality of partnership with international aid agencies so far, it's really more on research, knowledge sharing, technical assistance, and small grants for capacity building and studies. Tingin ko ano naman tayo, very obvious din kung ano yung focus ng presidente. Yung focus ng presidente, crime, yung ating war on drugs, also pag-aasikaso ng mga government processes. He gave a lot of emphasis, even during the first few cabinet meetings, parati niyang ine-emphasize sa amin na yung streamlining of processes to make it easier for people to avail of government programs. Mukhang ano naman, we have achieved so much. In fact, kahit sa mga ahensyang nasa ilalim ng HUD-C, we have also come up with streamlining of our processes to cater to the yung pinaka-concern ng presidente, na ayaw niyang pinapapila yung mga tao, ayaw niya yung pabalik-balik yung mga tao. Yun yung naging focus. Obviously, yung war on drugs talagang is up there. Parang yung efforts niya nakafocus talaga doon. Criminality, making sure na parang if you look at yung how this whole war on drugs thing is framed, parang pinapakita sa atin ni Presidente na malaki yung epekto nito, hindi lang sa mga drug addicts, pero malaki yung epekto nito sa crime incidents sa bansa. Parang yung 100 days, yun yung focus. Yun yung focus ng 100 days. Pag sa amin namang mga usapin, parating yung ginagawa niya, streamlining of processes, war on drugs, war on criminality, parating hinges on protection of the common Filipino. Yun yung parating niya sa amin sinasabi. Na ginagawa ko ito dahil sa pag-protect. Of course, maraming mga kaakibat na mga komplikasyon at implikasyon. Pero parang yung 100 days niya doon din nakafocus. I think kasi tayo naman lahat tayo dapat hindi masatisfy, di ba? Dahil sa dami ng problema ng Pilipinas, dapat yung satisfaction natin as public officials, tingin ko kahit si Presidente hindi din satisfied kasi ang 100 days talaga is too short a time. Kahit kami sa OVP, marami din kami panaginip na gagawin 100 days. While marami naman kami nagawa, talagang hindi kaya lahat. Halimbawa ako sa housing din, ganun din. Halos more than half of my time nasa HUD-C na ako ngayon. Kasi yung level talaga ng problema mas malaki doon. Palagay ko kahit si Presidente, parang hindi enough
yung 100 days. Ako din, hindi din enough, pero tingin ko okay naman yung level of dissatisfaction na yun para hindi tayo din kumakampante. Kasi sobrang dami talaga asikasuhin. Di ba si Presidente parang humingi nga siya ng extension dun sa kanyang inaasikaso ngayon. Kasi talagang sa traffic, sa drugs, ano talaga, parang yung 100 days dumaan lang ng parang hangin na hindi natin namalayan. Kaya kung siguro kung satisfied ba tayo, parate tayong may hinahanap na sana mas maraming oras, sana mas marami kaming natrabaho. Yung mga ganun. Hindi lang kay Presidente, pero lalo siguro sa housing, lalo siguro sa amin. Ako, hindi pa naman, hindi pa naman humingi ng advice. Pero pag sakaling dumating yung oras na yun, ganun din yung sasabihin ko, sana hindi ganun yung pananalita. Kasi parati lang sigurong ipapaalala sa kanya, saka sa amin, na mga public officials na yung sinasabi kasi namin, lalo na sa Presidente, hindi lahat na sinasabi namin, hindi na yung personal sa amin. Pero lahat na sinasabi namin is policy. So, marami kaming mga personal na pakiramdam na hindi dapat sinasabi sa publiko dahil sa aming posisyon. Kaya ganun siguro si Presidente, papaalalahanin lang sa kanya na siya yung ating Pangulo, what he says is policy. Kaya mas maging careful din. Saka siguro yung dealings with the other countries, hindi naman na nga, okay naman na nakikipagkaibigan tayo sa China, saka sa Russia, pero it also doesn't mean that we have to remove some friends to pave the way for others. Tingin ko naman parating may room for more friends. Kaya sana sana yung direksyon mas mag-reach out to as many countries as possible. Kasi tingin ko hindi naman mutually exclusive yung friendship with the US saka friendship with China. Pwede namang kaibigan natin yung China na kaibigan pa din natin yung US who has been there for us all these years. Pwede namang kaibigan natin yung Russia na kaibigan pa din natin yung sabihin natin European Union o sabihin natin na United States. Ano lang yun? Yun nga. Parang as far as diplomacy is concerned, baka makakatulong na mas deliberate yung mas pinag-iisipan bago nagsasalita.